Nagsisimula ang istorya sa isang tahimik na nayon sa paanan ng kabundukan, kung saan ang mga tao ay namumuhay ng simple. Sa tabi ng makipot na kalsada, may isang lumang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Dito nakatira si Nico, isang batang 14 taong gulang. Mula pa noong bata pa siya, ulila na siya sa magulang. Namatay ang kanyang ama sa isang aksidente sa bukid, at ang kanyang ina naman ay nasawi matapos magkasakit ng malubha. Iniwan siya ng kapalaran na mag-isa sa buhay, pero hindi ito naging dahilan upang sumuko siya. Maagang gumigising si Nico araw-araw. Isang simpleng almusal ng kanin at kape ang madalas niyang niluluto sa kanyang maliit na kalan. Habang kumakain, iniisip niya kung paano pa mapapalago ang maliit niyang negosyo ng pagtitinda ng lutong mais. Matapos maghanda, lumalakad siya papunta sa palengke. Dala ang isang simpleng kariton na may lamang nilutong mais. Sa kabila ng hirap ng buhay, nananatili siyang masipag at puno ng pag-asa. "Magandang umaga po, Aling Rosa." Bati ni Nico habang binibili niya ang hilaw na mais mula sa paborito niyang tindera. "Magandang umaga rin, Nico. Maaga ka na naman," tugon ni Aling Rosa, sabay abot ng mga mais. "Opo, Aling Rosa. Mahirap na akong maubusan ako ng paninda. Dapat mauna sa ibang tindero. Yan ang gusto ko sa'yo. Masipag ka talaga. Sige, tuloy mo lang yan. Alam ko darating din ang araw na mas giginhawa ang buhay mo." Sa palengke, si Nico ay isa ng pamilyar na muka. Ang mga suki niya ay madalas bumalik dahil bukod sa masarap at sariwa ang lutong mais niya, magalang at palakaibigan siya sa kanila. Kapag wala pang masyadong tao, kadalasan ay makikita siyang naglilinis ng kanyang kariton o nag-aayos ng kanyang paninda. Kapag naman marami ng tao, hindi matatawaran ang kanyang tiyaga. "Bili na po kayo ng mainit na mais," sigaw niya habang ngumingiti sa bawat dumadaan. Hindi alintana ang init ng araw o ang matagal na pagtayo. Tuloy-tuloy siya sa pagbebenta. "Uy, Nico!" Tawag ng batang kargador na si Kiko. "Lagi na lang ikaw ang nauunang mabenta ang mais mo. Ano bang sekreto mo?" "Wala naman, Kiko. Siguro maswerte lang ako sa mga suki," sagot ni Nico habang naguhugas ng isang kaserola. "Masipag ka kasi, pre. Kaya naman gustong-gusto ka ng mga tao dito sa palengke," sabi ni Kiko habang binubuhat ang isang malaking basket ng gulay. "Salamat, Kiko. Pero syempre, kailangan ko pang magsipag. Marami pa akong pangarap. Ano bang plano mo? Magtitinda ka ba ng mais habang buhay?" "Siguro hindi. Pero sa ngayon, kailangan kong gawin to para makasurvive. Balang araw, sana makapag-aral ako uli at makahanap ng trabaho na mas maayos. Alam mo na, para kahit papaano maiahon ko ang sarili ko sa hirap." Bagamat positibo sa buhay, bihirang tumawid si Nico sa bayan. Mas pinipili niyang manatili sa kanyang munting lugar at sa palengke kung saan pamilyar siya. Para kay Nico, ang mundo sa labas ng kanilang nayon ay parang isang misteryosong lugar. Isang bagay na hindi pa niya kayang tuklasin. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y hindi na siya nangangarap. Madalas siyang tumingala sa bituin tuwing gabi, nagdarasal at umaasa na balang araw ay matutupad din ang kanyang mga pangarap. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdadaanan, hindi nawala ang kanyang paniniwala na may mas magandang buhay na naghihintay sa kanya. Sa bawat araw na lumilipas, nakikita ng mga tao kung gaano kasipag si Nico. Alam nilang maaasahan siya, kaya naman hindi sila nagdadalawang isip na tumangkilik sa kanyang paninda. Para kay Nico, hindi lamang mais ang kanyang itinitinda. Kasama ng bawat piraso ng mais na nabibili ng kanyang mga suki ay ang kwento ng isang batang patuloy na lumalaban sa kabila ng kahirapan. Sa bawat sigaw niya ng "bili na po kayo" ay ang mensahe ng pag-asa at pagtitiyaga. Hindi niya alam na ang kanyang simpleng araw-araw na buhay ay magdadala sa kanya sa mas malaking kwento. Isang kwento na magpapabago ng kanyang buhay at ng buhay ng mga taong makakasalubong niya.
Hindi inaasahan ni Nico na ang kanyang tahimik na buhay sa pagtitinda ng mais ay biglang magbabago. Isang tagtuyot ang tumama sa kanilang bayan. Hindi ulan, hindi rin sapat na patubig. Unti-unting lumiit ang ani ng mga magsasaka. Ang mga mais na dating sagana at sariwa ay biglang naging kakapusan. Minsan, pagdating ni Nico sa palengke, naririnig niya ang mga nagtitinda ng gulay at prutas na nagkukwentuhan. Paano na tayo nito? Ang hirap ng tagtuyot. Pati mga mais, halos wala na akong mabili para sa anak ko. Himutok ng isang ali. Ewan ko ba, kahit yung suki kong magsasaka sa kabilang baryo, halos wala na ring maibenta. Tugon ng isa pa. Naramdaman ni Nico ang bigat ng sitwasyon. Ang dati niyang nakasanayang dami ng mais mula kay Aling Rosa ay unti-unting nabawasan. Nico, pasensya ka na anak, sabi ni Aling Rosa habang inilalapag ang kaunting mais sa lamesa. Ito lang ang kaya kong ibenta sa iyo ngayon. Kaunti na lang ang ani. Kahit ako, nagkakautang-utang na para lang may maibenta. Okay lang po, Aling Rosa, sagot ni Nico na pilit pinipigil ang kaba. Intindihin niyo na lang po ang kalagayan niyo. Baka naman may iba pa po kayong mapagkukunan. Naku, Nico, halos lahat ng taniman dito sa paligid, ganito na rin. Mahirap na talagang kumita. Tumango si Nico at nagpasyang magtinda na lang ng kung ano ang meron siya. Wala siyang magagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Bukod sa tagtuyot, isa pang dagok ang dumating. Ang maliit na palengke na kinasanayan ni Nico ay nagkaroon ng mga bagong kakompetensya. Dumating ang mas malalaking tindahan, dala ang murang presyo at mas maraming paninda. Unti-unting lumipat ang mga tao. Ang dati niyang regular na mga suki ay bumibili na ngayon sa mga tindahang ito dahil mas mura at mas sariwa raw ang kanilang paninda. Kahit na maliit ang kanyang negosyo, naramdaman niya ang epekto ng kompetisyon. Pasensya ka na, Nico, sabi ni Manang Faye, isa sa kanyang mga suki. Mas mura kasi doon sa bagong tindahan. Alam mo naman, kapos rin kami. Naiintindihan ko po, sagot ni Nico, pilit na ngumingiti. Pero sa loob-loob niya, ramdam niya ang hirap. Kapag kaunti ang mais na maibebenta at wala pa siyang masyadong suki, paano pa siya makakaraos? Dumating ang araw na halos wala nang bumibili sa kanya. Nagkakatumpok-tumpok ang nilutong mais sa kanyang kariton. Inabot na siya ng hapon pero kakaunti pa rin ang nakuha niyang kita. Umupo siya sa tabi ng kanyang kariton, iniisip kung paano na ang susunod na mga araw. Ano na gagawin ko? Tanong ni Nico sa sarili. Paano ako makakabayad kay Aling Rosa? Paano na ang pagkain ko bukas? Ang dati niyang sigla ay parang unti-unting nawawala. Sa loob ng mahabang panahon, si Nico ay nakasanayan ng magtiwala sa kanyang sariling sipag at tiyaga. Ngunit sa panahong ito, naramdaman niya na parang kahit anong gawin niya, tila walang nangyayaring maganda. Napabuntong hininga siya habang pinagmamasdan ang papalubog na araw. Pre, kamusta benta mo? Tanong ni Kiko, ang batang kargador, nang madaanan siya. Wala masyado pre, sagot ni Nico na napapailing. Halos wala na nga akong suki. Pati si Aling Rosa, nahihirapan na rin. Ang hirap talaga no? Ani Kiko. Pero alam mo Nico, kung meron mang kayang makabawi, ikaw na yon. Ang sipag mo kaya. Siguro oras lang talaga ang kailangan. Ngunit kahit anong positibong salita ang marinig niya, ramdam pa rin ni Nico ang bigat ng sitwasyon. Ang maliit niyang kita ay halos hindi na sapat para sa kanyang pang-araw-araw na gastusin. Iniisip niyang maghanap ng ibang trabaho, pero naisip din niya kung paano naman niya iiwan ang matagal na niyang kinagisnang pagtitinda ng mais. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanyang barong-barong, tumingala siya sa mga bituin. Sa bawat kislap ng liwanag sa langit, naalala niya ang mga pangarap niya. Makapag-aral, magkaroon ng mas maayos na buhay, at makaalis sa kahirapan. Pero sa pagkakataong iyon, tila masyado nang malayo ang mga pangarap na iyon. Napaisip siya, hanggang dito na lang ba ako?
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tahimik na nagdasal. Diyos ko, sana bigyan niyo pa po ako ng lakas. Hindi ko po alam kung hanggang kailan ko pa ito kakayanin, pero sana po tulungan niyo ako. Hindi man sigurado kung paano siya babangon muli. Ang isang bagay na hindi nawala kay Nico ay ang kanyang pag-asa. Alam niyang hindi madaling baguhin ang takbo ng kanyang buhay, pero ang tiwala niyang may darating pa ring pag-asa ang patuloy na pumipigil sa kanya na sumuko. Sa kabila ng lahat, ang batang tindero ng mais na minsang puno ng sigla at ngiti ay nananatiling nakatayo. Naghihintay ng pagkakataong muling makabangon. Bata pa lang si Nico, nasanay na siyang umasa sa sariling sikap. Ang pagkawala ng kanyang mga magulang ay hindi lamang nagdulot ng lungkot kundi nagtulak din sa kanya na tumayo sa sariling paa. Sa murang edad, kinailangan niyang matutong magluto, maghugas ng plato, mag-ayos ng barong-barong at maghanap ng paraan para makakain sa araw-araw. Sa simula, hindi madali. May mga gabi na nagugutom siya, umiiyak habang nakahiga sa banig. Iniisip kung bakit napakaiksi ng panahon na kasama niya ang kanyang pamilya. Habang lumalaki siya, natutunan niyang tanggapin ang kanyang kalagayan. Wala na akong magagawa kundi magpatuloy, madalas niyang sinasabi sa sarili. Sa kabila ng lahat, pinanghawakan niya ang pangarap na balang araw ay makapag-aral muli. Ang pagkakaroon ng edukasyon ay ang kanyang tanging nakikitang daan upang makaalpas sa hirap. Ngunit habang lumalalim ang taon, unti-unting nagiging abot kamay na lamang ang pangarap na iyon. Tila isang bituing mailap, lalo na't mas kailangang pagtuunan niya ng pansin ang pagtitinda upang makaraos sa pang-araw-araw. Kahit madalas na mag-isa, mayroon pa ring mga tao sa palengke na nagsisilbing kakampi ni Nico. Isa na rito si Kiko, ang batang kargador na kaedaran niya. Si Kiko ang tipo ng kaibigang laging nagbibiruan pero alam mong maaasahan kapag dumating ang oras ng pangangailangan. Madalas silang magkulitan tuwing hapon kapag medyo kalmado na ang palengke. Nico, nakikita ko lagi kang abala. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Kiko habang pinupunasan ng pawis. Sanay na ako, Kiko. Kailangan lang talagang magsipag. Ayoko namang tumunganga lang. Sagot ni Nico habang inaayos ang mga natitirang mais. Grabe ka talaga. Kung ako siguro ang nasa sitwasyon mo, baka sumuko na ako. Alam mo, minsan naiisip ko rin yan. Pero ano bang choice ko, di ba? Kailangan magpatuloy kahit mahirap. Isa pa sa mga naging malapit kay Nico ay si Nena, ang tindera ng kakanin. Hindi man sila madalas mag-usap, alam ni Nico na isa si Nena sa mga taong handang magbigay ng ngiti sa araw niya. Madalas niyang makita si Nena na abala sa pagtitinda, ngunit may pagkakataon na binibigyan siya nito ng kaunting piraso ng bibingka o puto, lalo na kung nakikita niyang mukhang pagod si Nico. Isang araw, habang pauwi si Nico mula sa palengke, nilapitan siya ni Nena. Nico, eto, may natirang bibingka. Kunin mo na, huwag ka nang tumanggi. Sabi ni Nena habang iniabot ang nakabalot na bibingka. Salamat, Nena, pero okay lang naman ako. Hindi ko naman kailangan to. Tumigil ka nga dyan. Kailangan mo ring kumain ng maayos. Sige na, kunin mo na. Sagot ni Nena na may ngiti sa muka. Napangiti na lang si Nico habang tinatanggap ang bibingka. Salamat talaga. Utang ko sa'yo to. Kahit may kaunting tulong mula sa mga kaibigan, si Nico pa rin ang madalas na nagdadala ng bigat ng kanyang buhay. Kaya naman, sa tuwing nadarama niya ang bigat ng mundo, pumupunta siya sa tabi ng simbahan. Doon siya tahimik na nagdadasal, nakatingala sa krus na nakapako sa pader, umaasang mabibigyan ng lakas ng Diyos. Nakikita ng mga tao sa simbahan ang tahimik na batang ito na nakaluhod sa gilid, nakapikit, at tila nakikipag-usap sa itaas. Ilang beses na ring lumapit sa kanya ang pari, si Padre Julio, upang magbigay ng payo. Nico, anak, nakikita kita rito araw-araw. Ano ba ang laging idinadasal mo? Tanong ni Padre Julio. Padre, humihingi lang po ako ng gabay.
Sana po bigyan ako ng lakas para kayanin ang araw-araw. Sagot ni Nico nang hindi iniangat ang tingin mula sa lupa. Alam mo Nico, ang panalangin ay laging dinirinig, kahit hindi agad. Basta magtiwala ka, huwag kang bibitaw. Salamat po, Padre. Alam kong hindi ako nag-iisa dahil nandyan kayo. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Nico na buksan ang sarili niya sa ibang tao. Hindi na siya kasing sarado tulad ng dati at mas natututo siyang tumanggap ng tulong at payo. Bagamat minsan ay nararamdaman niya pa rin ang lungkot at pag-iisa, hindi niya hinahayaang iyon ang manaig. Sa bawat araw na dumadaan, natutunan niyang mas magtiwala, mas maging bukas sa mga posibilidad, at mas manalig na darating ang panahong magiging mas magaan din ang kanyang buhay. Ang pagsisikap ni Nico at ang kanyang tahimik na paniniwala sa dasal at mabuting kalooban ay patuloy na nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na mundo. Hindi man niya alam kung kailan darating ang liwanag na iyon, ang mahalaga ay hindi niya binitiwan ang pag-asang ito'y darating. Isang hapon, habang pauwi si Nico mula sa palengke, napansin niyang makulimlim ang langit. Ang malamlam na liwanag ng araw ay nagpapakita ng iba't ibang anino ng punong kahoy sa gilid ng kalsada, habang ang malamig na hangin ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat. Dahil hindi ganoon karami ang benta sa araw na iyon, nagpasya siyang dumaan sa isang maikli ngunit mapanganib na landas sa may gubat upang makatipid ng oras. Hindi ito ang karaniwang ruta na tinatahak niya, ngunit dahil sa kanyang pagod at kaunting paninda, nagdesisyon siyang subukan ang daan kahit papaano. Pagpasok niya sa gubat, sumalubong ang katahimikan. Tanging mga kaluskos ng mga dahon at ang tunog ng kanyang mga yapak sa makitid na landas ang maririnig. Habang naglalakad, bigla siyang napahinto. May napansin siyang nakahandusay na anyo sa pagitan ng mga ugat ng isang malaking puno. May tao? Tanong ni Nico sa sarili. Pilit na pinapakinggan kung may ibang ingay sa paligid. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan. Lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Kuya? Tawag niya. Sinubukang linggunin ang muka ng lalaking nakahandusay. Hindi ito gumagalaw. Nilapitan pa niya at tinapik ng marahan ang balikat. Nandyan ka pa ba? Kuya! Mas malakas na ang tono ng kanyang boses. Pero walang sagot. Halatang walang malay ang matanda. Walang ibang tao sa paligid, walang makakapagturo kung sino siya o kung ano ang nangyari sa kanya. Tanging ang simple, maruming bag ang nakatabi sa lalaki. Wala itong sapatos at ang mga damit nito'y halos gutay-gutay na. Halatang matagal na itong nasa ganoong kalagayan. Napakamot si Nico sa ulo. Gusto niyang umalis at iwan na lamang ang lalaki sa takot na baka maging peligroso ang sitwasyon. Ngunit may kung anong pumipigil sa kanya. Hindi niya kayang baliwalain ang matandang ito, lalo na't alam niyang walang ibang tutulong sa kanya kung hindi siya mismo. Pasensya ka na, kuya, pero kailangang madala kita sa mas ligtas na lugar. Bulong ni Nico sa kanyang sarili. Hinila niya ang bag ng lalaki at pilit inakay ang walang malay na katawan nito. Mabigat man at mahirap, sinubukan niyang buhatin ito habang iniisip ang pinakamalapit na lugar kung saan sila pwedeng magpahinga. Matapos ang ilang minutong paglalakad, natuntun ni Nico ang isang lumang kubo na dati gamit ng mga mangangaso. Hindi ito kalakihan, pero may bubong at kaunting proteksyon mula sa ulan o lamig ng gabi. Dahan-dahan niyang inihiga ang matanda sa isang sulok. Pinunasan niya ang mukha nito gamit ang kanyang panyo. Siniguradong maayos ang pagkakahiga. Hinanap niya ang posibleng sugat, ngunit tila wala namang malalang pinsala. Matapos siguruhing ligtas ang matanda, inihanda niya ang ilang kaunting pagkain na dala niya mula sa palengke. Iniwan niya ito sa gilid ng lalaki. Umaasa na kapag magkamalay ito'y makakain na siya. Lumipas ang ilang oras. Habang nakaupo si Nico malapit sa pintuan ng kubo, narinig niya ang mahina at paubo-ubong tunog mula sa kinalalagyan ng matanda. Kaagad siyang lumapit. Kuya, gising ka na? Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya.
Unti-unting iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Bahagyang nagulat ngunit nanatiling mahina. Saan ako? Tanong ng matanda sa mahinang tinig. Nakita kita sa gubat. Wala kang malay. Buti na lang may lumang kubo dito. Dito muna kita dinala para makapagpahinga. Sagot ni Nico. Titubig, sagot ng matanda. Kaya't kaagad siyang kumuha ng tubig mula sa kanyang bote at maingat na pinainom ito. Salamat, anak, bulong ng matanda bago muling ipinikit ang mga mata. Sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Nico ang matanda. Inihahanda niya ang kaunting pagkain mula sa natitira niyang paninda at sinisiguradong may sapat na tubig. Unti-unting nagiging mas maayos ang lagay ng lalaki at nagsimula itong magkwento ng ilang piraso ng kanyang alaala. Ang pangalan niya raw ay Andres, ngunit higit pa roon ay tila hindi pa niya maibigay. Pasensya ka na, bata, sabi ni Mang Andres isang umaga. Hindi ko matandaan ang buong pangalan ko. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta sa gubat. Okay lang po, Mang Andres. Hindi nyo naman kailangang pilitin. Ang mahalaga, ligtas kayo ngayon. Sagot ni Nico habang nilalapag ang isang mangkok ng sabaw sa harapan ng matanda. Sa totoo lang, pakiramdam ko'y maraming tao ang naghahanap sa akin noon. Pero kung bakit, hindi ko maipaliwanag. Dugtong ni Mang Andres habang pinagmamasdan ang mababang bubong ng kubo. Malamang po, importante kayo sa kanila. Baka may pamilya kayong naghihintay sa inyo, tugon ni Nico. Habang tumatagal, nagiging mas malapit si Nico kay Mang Andres. Mula sa simpleng pangangalaga, tila nagiging magkaibigan na sila. Pinakikinggan ni Nico ang mga kwento ni Mang Andres, kahit hindi ito laging malinaw. Sa kabila ng kawalang katiyakan sa kanyang pagkatao, ramdam ni Nico ang kabutihan ng loob ni Mang Andres. Alam mo Nico, sa ilang araw na nakasama kita, naramdaman ko ang tapang at kabutihan mo. Sabi ng matanda isang gabi. Hindi mo ako kilala pero inalagaan mo ako. May mga bagay kang ginawa na hindi kayang gawin ng karamihan. Naku, wala po iyon Mang Andres. Wala lang po akong magawa. Kung ako po ang nasa sitwasyon nyo, sana po may tumulong din sa akin, sagot ni Nico. Sa simpleng pag-uusap nilang iyon, walang kamalay-malay si Nico na ang matandang nasa harapan niya ay may dalang malaking lihim. Isang bagay na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang tanging mahalaga ay ang pananatili ng kanilang samahan at ang kapwa-tulong na naibibigay nila sa isa't isa. Patuloy na nagtitinda si Nico sa palengke kahit naramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Sa bawat araw, nadarama niya ang malamig na sulyap ng ilang kapwa-tindero. Hindi ito dahil sa galit kundi sa inggit. Sa kabila ng kanyang murang edad at kakaunting mapagkukunan, nagagawa pa rin niyang ibenta ang kanyang mais sa paraan na naaakit ang mga mamimili. May mga tindero't tindera na nagkikibit balikat sa tuwing dumarating siya. Animoy kinu-question kung bakit siya pa ang madalas na nauubusan ng paninda. Ewan ko ba kay Nico? Oh, bulong ni Manang Zeni, isa sa mga matagal nang nagtitinda ng gulay. Laging nauubos ang paninda. Akala mo naman may sikreto sa mais. Siguro may pandaraya. Sino ba ang makakasigurado? Tugon ng isa pang tindera habang iniaayos ang kanyang kamatis. Naririnig ni Nico ang mga usapan, ngunit nananatili siyang tahimik. Ayaw niyang pumatol. Para sa kanya, mas mahalagang mag-focus na lamang sa kanyang trabaho at patuloy na magpursige. Sa gitna ng inggit ng ibang tindero, unti-unting nararamdaman ang presensya ng isang mas malaking problema. Dumating si Mang Cardo, isang kilalang negosyante na malaki ang impluwensya sa palengke. Halos lahat ng mga pwesto sa palengke ay unti-unting nabili niya. Hindi lang ito simpleng negosyo para sa kanya. Gusto niyang kontrolin ang takbo ng bentahan. Maraming tindero, kabilang si Aling Rosa, ang napilitang ibenta ang kanilang mga pwesto dahil sa panggigipit. Si Nico, na wala namang sariling pwesto at umaasa lamang sa maliit na espasyo sa gilid ng palengke, ay hindi makapagtinda ng maayos. Bata, dito ka na naman sa lugar ko,
sabi ni Mang Cardo isang umaga nang makitang nasa kalsada si Nico. Pasensya na po, Mang Cardo. Wala na po akong ibang mapuwestuhan, sagot ni Nico habang pilit na inaayos ang kanyang kariton. Hindi pwede yan. Kung gusto mong magtinda dito, magbayad ka sa akin. Pero wala po akong pambayad. Sapat na po ang kita ko para lang makabili ng mais. Di lumipat ka. Huwag mong sakupin ang lugar ko. Bulyaw ni Mang Cardo. Tahimik na lumayo si Nico. Ang sakit sa kanyang kalooban, ang lugar kung saan siya nakagawian ng magtinda, ngayoy hindi na niya magamit. Habang unti-unting nauubusan ng pwesto si Nico, dumagdag pa ang pahirap. Isang grupo ng mga kabataan ang madalas manggulo sa palengke. Wala silang trabaho at tila mas pinipiling maghasik ng gulo. Madalas nilang asarin si Nico. Minsan pa'y ninanakaw ang ilan sa kanyang paninda. Uy bata, benta mo nga sa amin yang mais. Hirit ng isa habang hinahablot ang isang piraso. Wala akong extra. Bayad muna bago kuha. Sigaw ni Nico. Bayad? Ayos ka ah. Hoy mga pre, libre ito. Sabay tawa ng grupo habang nilalayo ang mais. Bumalik kayo. Bayaran nyo yan. Habol ni Nico. Ngunit mabilis ang mga kabataan at walang magawa si Nico kundi tanggapin na nawala na naman ang ilan sa kanyang paninda. Hindi lamang iyon ang problema. Ang mga alagad ni Mang Cardo ay aktibo ring nanggigipit sa ibang mga tindero. Madalas silang umiikot sa palengke, nananakot at naniningil ng mga dagdag na bayarin na tila hindi naman kinakailangan. Ang dating masaya at maingay na palengke ay tila naging isang lugar ng takot at pang-aabuso. Maraming tindero ang nagsara ng kanilang mga pwesto. Si Aling Rosa mismo ay napilitang magbenta ng mas murang mais sa ibang negosyante dahil sa takot na mawalan ng kita. Labag man sa kanyang kalooban, kailangan niyang kumapit sa kahit anong kita upang patuloy na mabuhay. Nico, anak, pasensya ka na kung mahal ang bentahan ko ng mais sa'yo, sabi ni Aling Rosa habang nakaupo sa tabi ng kanyang pwesto. Okay lang po, Aling Rosa. Naiintindihan ko naman po ang kalagayan niyo, sagot ni Nico. Pilit na ngumiti. Alam mo anak, minsan napapaisip ako kung tama pa bang magtinda ako rito. Baka mas mabuti pang isuko ko na to. Wag naman po, Aling Rosa. Alam kong mahirap, pero baka may paraan pa. Hindi po tayo pwedeng sumuko. Sa kabila ng lahat ng ito, si Nico ay nanatiling matibay. Bagamat nadarama niya ang kawalan ng pag-asa at hirap ng sitwasyon, hindi niya kayang talikuran ang munting hanap buhay na matagal na niyang pinaghirapan. Sa araw-araw na laban sa palengke, pilit niyang iniisip kung paano siya muling babangon. Habang pinagmamasdan niya ang ibang mga tindero na unti-unting nawawala, alam niyang kailangan niyang manatiling matatag, kahit na ang sitwasyon ay tila palala ng palala. Habang unti-unting bumubuti ang lagay ni Mang Andres, nagsimula siyang mas maging palakaibigan. Ang dating tahimik at madalas malungkot na matanda, ngayon ay marunong nang tumawa at magbiro. Minsan habang nagpapahinga sila sa harap ng kubo, binasag ni Mang Andres ang katahimikan. Nico, alam mo ba? Minsan naiisip ko, napakasimple ng buhay mo. Pero tila mas masaya ka pa sa akin noong nasa rurok ako ng yaman, sabi ni Mang Andres habang nakatingin sa malalayong bundok. Ha? Yaman, Mang Andres? Tanong ni Nico, bahagyang naguguluhan. Oo, bata. Ako'y isang negosyante noon. Napakayaman ko. Mga bahay, mga kotse, mga lupain. Lahat ng inakala kong makapagbibigay ng kaligayahan, nakuha ko na. Pero kahit ganoon, parang may kulang pa rin. Hanggang sa isang araw, may dumating na trahedya. Huminto si Mang Andres saglit, tila inaalala ang mapait na nakaraan. Tumingin siya kay Nico na ngayon ay tahimik na nakikinig. Namatayan ako ng pamilya, Nico. Isang aksidente. Naubos ang oras ko sa trabaho, hindi ko naalagaan ang mga mahal ko sa buhay. At noong mawala sila,
Tila nawala rin ang dahilan ko para mabuhay. Hindi ko na alam kung kanino pa ako magtitiwala. Kahit ang mga tao sa paligid ko, parang gusto lang nilang makuha ang natitira kong kayamanan. Kaya tumakas ako, iniwan ko lahat ng ari-arian at naglakad na lang ng naglakad hanggang sa hindi ko na alam kung nasaan ako. Naguguluhan man, nakaramdam si Nico ng awa para kay Mang Andres. Sa murang edad, alam niya kung paano ang mawalan, pero hindi niya lubos maisip kung gaano kabigat ang pinasa ni Mang Andres. Pero bakit niyo po naisipan na pumunta sa ganitong lugar? Walang tao rito, walang makakilala sa inyo. Tanong ni Nico. Gusto kong mag-isa, Nico. Sa simula, akala ko mas magiging madali kung wala ng ibang tao. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naramdaman ang bigat. Kaya nung dumating ka, parang bigla akong napaisip, baka hindi lahat ng tao gusto lang kunin ang meron ka. Baka meron pa ring mga taong mabuti. Ngumiti si Nico. Mang Andres, ang hirap po ng kwento nyo, pero hindi po lahat ng tao masama. Kailangan lang po talaga maghanap ng tamang mga tao na pwedeng pagkatiwalaan. Salamat, Nico. Sa totoo lang, kung hindi kita nakilala, baka tuluyan na akong nawala. Sa kabila ng masayang mga sandaling ito, hindi pa rin nakaligtas ang kanilang tahimik na kubo sa paningin ni Mang Cardo. Isang araw, habang nagtitinda si Nico sa palengke, narinig niya ang mga usapan ng ibang tindero. Nakita niyo ba? May kasamang matanda si Nico sa gubat. Sabi ng isang tindero habang nakatungo sa kanilang pwesto. Oo, sino kaya yun? Bakit hindi siya dito sa bayan nagpahinga? Tanong ng isa pa. Baka may tinatago sila. Singit ng isa, na tila gustong pag-usapan ang bagay na iyon. Hindi na lamang pinansin ni Nico ang mga naririnig niya. Ang importante ay matulungan niya si Mang Andres hanggang sa tuluyan itong gumaling. Ngunit hindi niya alam, si Mang Cardo pala mismo ang nakarinig ng usapan ng mga tao. Kinabukasan, dumating ito sa kubo nila Nico. Bata, sino yung kasama mo dito? Tanong ni Mang Cardo habang nakatayo sa harap ng kubo, kasama ang kanyang dalawang tauhan. Si Mang Andres po. Wala po siyang malay dati, pero inayos ko po ang kalagayan niya. Ngayon po, unti-unti na siyang gumagaling. Sagot ni Nico, pilit na kalmado. Bakit hindi mo sinabi sa mga tao? Kung delikado pala yung matanda na yan, baka may sakit o kung ano. Hirit ni Mang Cardo na tila nanunumbat. Hindi naman po siya masama. Sa totoo lang, ako ang natulungan niya at hindi rin po siya delikado. Gusto lang po niyang makapagpahinga dito. Ganun ba? Tumawa si Mang Cardo, pero halata ang kanyang sarkastikong tono. Kung sabihin ko sa pulis yung tungkol sa matandang yan, baka hinahanap siya ng kung sino. Baka ikaw pa ang madamay. Tumayo si Nico, hindi na napigilan ang sarili. Mang Cardo, napakabait na tao po ni Mang Andres. Kung wala siyang masamang ginagawa, bakit niyo po siya gustong gipitin? Aba, matapang ka ngayon ha. Akala mo ba madadala mo ako sa drama mo? Tandaan mo, bata, walang lugar dito sa gubat para sa inyo. Umalis kayo bago pa kayo masaktan. Sa mga sumunod na araw, patuloy na pinakikiramdaman ni Nico ang paligid. Alam niyang hindi siya ligtas hanggat nasa lugar si Mang Cardo. Ngunit sa kabila ng lahat, nanindigan siya para kay Mang Andres. Hindi niya iniwan ang matanda. Sa halip, mas lalo pa niyang inalagaan ito at ginawang mas maayos ang kanilang maliit na kubo. Bawat araw ay patunay na kaya niyang ipaglaban ng tama, kahit sino pa ang kanyang makaharap. Kahit mahirap ang sitwasyon, nananatili ang pagtutulungan nila ni Mang Andres. Alam nilang hindi pa tapos ang laban, pero sa kabila ng hamon, nahanap nila ang tiwala at pagkakaibigang higit pa sa kayamanan o ari-arian. Sa simpleng palengke kung saan nagtitinda si Nico, isa sa mga pinakamasiglang tindera ang tiyak na makikita mo, si Nena. Mula pa lang sa kanyang maliit na pwesto ng kakanin, laging maaaninag ang ngiti sa kanyang mga labi.
malumanay niyang inaayos ang puto, kutsinta, at bibingka na tila ba bawat piraso'y pinaghirapan niya ng husto. Si Nena, bukod sa pagiging masayahin, ay kilala rin sa kanyang pagiging bukas palad. Maraming tindero ang lumalapit sa kanya hindi lamang para bumili, kundi para makakuha ng inspirasyon mula sa kanyang positibong pananaw. Sa tuwing mahirap ang araw ni Nico, yung mga pagkakataong kakaunti lang ang benta o di kaya'y ninanakawan siya ng paninda, si Nena ang laging unang nakakapansin. "Nico," tawag niya isang hapon habang kaunti na lang ang panindang natitira kay Nico. "Mukhang pagod ka na ah. Kumain ka nga muna nito." "Ha? Ano po to?" tanong ni Nico, bahagyang nagulat. "Eto, libre. Bibingka. Mukha kang di pa kumakain ng maayos," sagot ni Nena, sabay abot ng maliit na tray na may 2 piraso ng bibingka. "Hala Nena, hindi ko po matatanggap to. Ayos lang po ako," pilit na tanggi ni Nico, pero hindi maitatago ang gutom sa kanyang mata. "Tumigil ka nga dyan," sagot ni Nena na natatawa. "Ako pa ang matatalo mo sa argumento. Kunin mo na. Libre yan. Sige na." Wala nang nagawa si Nico kundi tanggapin ang alok ni Nena. Sa bawat kagat ng bibingka, tila ba unti-unting bumalik ang kanyang lakas. "Salamat Nena," sabi niya habang nakangiti. "Utang ko to sa'yo. Wag mo na akong utangan. Basta magsipag ka lang dyan. Masarap sa pakiramdam na nakakatulong ako kahit papaano," sagot ni Nena. Habang tumatagal, napansin ni Nena na tuwing nagkakasama sila, bumabalik ang sigla ni Nico. Kapag pumunta si Nico sa pwesto ni Nena kahit saglit lang para magpasalamat, hindi maitatago ang saya sa kanyang muka. Maging si Nena ay tila masaya rin sa mga simpleng usapan nila. "Nena, salamat uli sa kakanin noong isang araw ha," sabi ni Nico isang umaga habang tinutulungan siyang mag-ayos ng lamesa. "Sus, ang babaw naman ng pasasalamat mo," biro ni Nena. "Ang dami mong iniisip Nico. Minsan, kailangan mo ring magpahinga. Hindi ka naman laging kailangang magtrabaho. Alam mo Nena," sabi ni Nico, napapakamot sa ulo, "kung hindi mo ako nilalapitan tuwing hirap ako, ewan ko kung paano pa ako magpapakatatag. Kasi naman, kawawa ka. Laging abala, laging pagod," sagot ni Nena habang inaabot ang isang tray ng puto. "Kung tutuusin Nico, dapat matutunan mo rin alagaan ang sarili mo." Dahil sa mga ganitong salita ni Nena, lalong tumibay ang respeto ni Nico sa kanya. Hindi man niya aminin ng lantaran, dahan-dahang lumalalim ang pagtingin niya kay Nena. Minsan kapag napapadaan siya sa pwesto nito, nakikita niya kung gaano kasipag si Nena, kung paano ito nakikipag-usap ng maayos sa mga suki, at kung paano siya laging masigla kahit tila mas mabigat pa ang iniisip niya kaysa kay Nico. "Ang hirap naman," bulong ni Nico sa sarili minsan. "Bakit hindi ko masabi kay Nena na ang laking tulong niya sa akin? Na siya yung dahilan kung bakit nakakabangon ako?" Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya magawang aminin ang damdamin. Alam niyang maraming hadlang. Una na sa lahat, ang kanyang kalagayan sa buhay. Isang ulilang batang nagtitinda ng mais, walang ari-arian, walang kasiguruhan sa kinabukasan. Paano niya maiisipang ipahayag ang nararamdaman kung hindi niya kayang ibigay ang inaakala niyang karapat-dapat na buhay para sa isang tao tulad ni Nena? Mas pinili ni Nico na manahimik. "Nico," sabi ni Nena minsan nang makita siya sa tabi ng simbahan, nakayukot tahimik. "Mukhang malalim iniisip mo." Wala naman. Nagdadasal lang," sagot ni Nico, sabay pilit ng ngiti. "Alam mo, minsan, di mo kailangang problemahin lahat. May mga tao namang gustong tumulong sa'yo. Ayos lang humingi ng tulong," sabi ni Nena. Nakangiti rin. "Salamat Nena. Hindi ko lang talaga alam kung paano magbago ang sitwasyon ko." Di magtiwala ka lang. Ako nga, minsan, di ko rin alam paano ko tatapusin ang araw, pero nandito pa rin ako, di ba?"
Sa bawat araw na magkasama sila, si Nena ang nagsilbing inspirasyon ni Nico upang magpatuloy sa buhay. Hindi siya nagbibigay ng magarbong payo o malaking tulong. Sa halip, ang kanyang mga simpleng ngiti, mga libreng bibingka, at maiigsing pananalita ang nagbibigay lakas kay Nico upang harapin ang hamon ng araw-araw. Sa kanyang puso, alam ni Nico na kahit anong hirap ng buhay, ang presensya ni Nena ang nagpapaalala sa kanya na may magandang dahilan para magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng problema, si Nena ang patunay na sa gitna ng kahirapan, may mga taong handang magbigay ng ilaw at inspirasyon. Pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan ni Nico, nagsimulang magbunga ang kanyang sipag at tiyaga. Sa tulong ni Mang Andres, unti-unti niyang nakuha ang kumpiyansa na hindi lamang magpatuloy sa pagtitinda, kundi ipaglaban din ang kanyang karapatan bilang tindero. Mula sa pagiging tahimik at masipag na bata, natutunan ni Nico na tumayo para sa sarili niya. Si Mang Andres ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang hindi lang basta maghintay ng pagbabago, kundi aktibong kumilos para dito. Alam mo Nico, sabi ni Mang Andres isang umaga habang iniinom ang mainit na kape sa kubo, hindi sapat ang sipag at tiyaga kung hindi mo rin kayang ipaglaban ang sarili mo. Minsan, kailangan mong ipakita sa iba na hindi ka basta susuko. Pero paano po, Mang Andres? Tanong ni Nico. Parang ang hirap po kapag wala kang pera o kakayahan. Hindi pera ang laging sagot. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang tama. Kung nakikita ng ibang tao na naninindigan ka sa tama, susuportahan ka rin nila. Dahil sa gabay ni Mang Andres, dahan-dahang nawala ang takot ni Nico kay Mang Cardo at sa mga tauhan nito. Natutunan niyang lumapit sa mga lider ng palengke at makipag-usap sa ibang tindero upang ipahayag ang kanyang mga saloobin. Hindi na siya natatakot magsalita kapag inaabuso na ang kanilang karapatan bilang maliliit na tindero. Bago pa man tuluyang maagaw ni Mang Cardo ang lahat ng espasyo sa palengke, nakahanap ng bagong lugar si Nico na malayo sa kamay ng mapang-abusong negosyante. Hindi man kasing laki ng dating pwesto, ang mahalaga ay may ligtas siyang lugar para magtinda ng kanyang mais. Napakabuti niyo po talaga, Mang Andres. Kung wala po kayo, hindi ko magagawang lumipat at magpatuloy. Ani Nico nang makita ang bago niyang pwesto. Wala iyon, bata, sagot ni Mang Andres. Gusto ko lang makita kang umangat. Kung wala kang pwesto, paano mo mabubuhay? Kaya ginawa ko lang ang tama. Salamat po talaga. Napakalaking tulong po nito. Kahit maliit na lugar lang, makakapag-umpisa ako uli. Sa paglipas ng panahon, nagbukas si Mang Andres tungkol sa tunay niyang pagkatao. Habang nakaupo sila sa kubo, tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw, biglang nagsalita ang matanda. Alam mo Nico, may dapat kang malaman tungkol sa akin, sabi niya, mabagal ngunit malinaw. Ano po iyon? Tanong ni Nico, nagtataka ngunit handang makinig. Bago ako napadpad dito, isa akong bilyonaryo. Marami akong kumpanya, mga bahay, kotse, at lahat ng material na bagay na maiisip mo. Pero hindi iyon nagbigay ng tunay na kaligayahan. Bilyonaryo po kayo? Gulat na tanong ni Nico. Bakit po kayo narito ngayon? Dahil sa isang trahedya? Sagot ni Mang Andres na patingin sa malayo. Namatayan ako ng pamilya. Napakarami kong pera pero hindi ko sila nailigtas. Kaya iniwan ko lahat. Ang yaman ko, ang pangalan ko. Wala na akong pinanghahawakan. Ayoko nang bumalik sa dating buhay ko. Bagamat nabigla si Nico, mas naunawaan niya ngayon kung bakit ganoon na lang ang pakikitungo ni Mang Andres sa buhay. Hindi lang ito simpleng matanda na kailangang alagaan. Isa itong tao na napakaraming pinagdaanan at sa kabila ng lahat ng kanyang kayamanan noon, mas pinili niyang mamuhay ng payak upang makahanap ng kapayapaan. Bilang pasasalamat sa kabutihan ni Nico, nagdesisyon si Mang Andres na ibahagi ang bahagi ng kanyang natitirang yaman. Nico, sabi niya isang araw, gusto kong mag-aral ka. Hindi sapat na magtinda ka lang habang buhay.
Gusto kong magkaroon ka ng mas magandang kinabukasan. Pero Mang Andres, paano po iyon? Wala po akong perang pangmatrikula. Sagot ni Nico. Nag-aalangan ngunit umaasang may solusyon. Hayaan mo akong magbigay ng kaunting suporta, sabi ni Mang Andres. Hindi ko na rin magagamit ang mga natitira kong yaman. Ikaw ang dapat makinabang. May potensyal ka, bata. Kaya gamitin mo ito para makapag-aral at maitaguyod ang negosyo mo. Hindi makapaniwala si Nico sa alok ni Mang Andres. Hindi niya kailanman inisip na may darating na ganitong pagkakataon sa kanyang buhay. Sa tulong ng suportang iyon, unti-unting umangat ang kabuhayan ni Nico. Nakapag-aral siya, nakapagpatayo ng mas maayos na pwesto, at mas lalong gumanda ang takbo ng kanyang negosyo. Hindi nagtagal, hindi na lang maisang itinitinda niya. Nagbukas na rin siya ng maliit na karinderya kung saan maraming mamimili ang dumarayo araw-araw. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi niya kinalimutan si Nena. Patuloy silang nagkikita sa palengke at ang kanilang samahan ay naging mas matatag. Habang lumalago ang negosyo ni Nico, naging katuwang niya si Nena sa pagbubuo ng kanilang mga plano. Hindi man binibigkas, alam nilang pareho na ang kanilang ugnayan ay higit pa sa pagiging magkaibigan. Nico, sabi ni Nena isang gabi habang nakaupo sila sa harap ng karinderya. Hindi ko akalaing ganito kalayo ang mararating mo. Nakaka-proud ka. Hindi ko rin ito naisip noon, Nena, sagot ni Nico. Pero kung hindi dahil sa mga taong tumulong sa akin, tulad mo at ni Mang Andres, hindi ko maaabot ang ganito. Salamat sa lahat. Wala iyon, Nico. Basta tandaan mo, nandito lang ako para sa iyo. Sa paglipas ng panahon, muling bumalik ang sigla ng kanilang bayan. Dumami ang mga negosyo, bumuti ang kabuhayan ng mga tao, at nagkaroon ng mas magandang kinabukasan ang maraming pamilya. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatili si Nico bilang isang inspirasyon. Isang batang nagsimula sa simpleng pagtitinda ng mais, ngunit sa tulong ng tiwala, kabutihan at pagsisikap, naging halimbawa ng pag-asa at tagumpay. Habang patuloy na lumalago ang negosyo ni Nico, unti-unti niyang napagtanto ang mga mahahalagang aral na dala ng kanyang karanasan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa harap ng kanyang karinderya, tumingin siya sa langit at napabuntong hininga. Ang buhay na minsang puno ng hirap at kawalan ng pag-asa, ngayon ay tila napalitan na ng kaunting kapanatagan. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, alam niyang hindi lang swerte o pagkakataon ang dahilan. Bagkus, ito'y bunga ng kanyang sipag, pagtitiwala sa iba, at pananatiling matatag sa gitna ng mga hamon. Sa palengke, makikitang palaging abala si Nico. Kahit na maayos na ang kanyang kalagayan, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. Naniniwala siya na ang masipag na tao ay laging may maaani, kahit anong mangyayari. Hindi na niya ininda ang mahabang oras ng pagtitinda o ang init ng araw. Para sa kanya, bawat butil ng pawis ay isang hakbang patungo sa mas magandang kinabukasan. Alam mo, Kiko, sabi ni Nico minsang binisita siya ng kaibigan niyang kargador, hindi na ako natatakot sa pagod. Basta alam kong may magandang patutunguhan ang ginagawa ko. Okay lang kahit mahirapan. Tama ka, pre, sagot ni Kiko na may hawak-hawak na basket ng prutas. Lagi kong sinasabi sa iba, ikaw ang pinakasipag sa lahat dito. Kaya nga kahit anong mangyari, panigurado akong hindi ka mawawalan ng magagawa. Napangiti si Nico. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa alam niyang totoo ang sinabi ni Kiko. Sa kabila ng lahat, nananatili ang paniniwala niya sa halaga ng masipag na pagkilos, kahit ano pa ang sitwasyon. Isa pang mahalagang bagay na natutunan ni Nico ay ang pagtitiwala sa mga taong tumulong sa kanya. Matagal na panahon siyang sanay mag-isa, pero nang dumating si Nena, Mang Andres, at ang ilan pa niyang mga kaibigan, natutunan niyang tanggapin ang tulong at pakikipagkaibigan. Natutunan niyang hindi kailangang soluhin ang lahat ng problema. Sa pamamagitan ng pagtitiwala, mas gumaan ang bigat ng kanyang laban sa buhay.
Kung hindi siguro dahil sa inyo, ewan ko kung nasaan na ako ngayon. Sabi ni Nico kay Nena isang gabi. Hala, sobra naman yung pasasalamat mo. Biro ni Nena. Kaibigan mo lang naman ako. Natural lang na tulungan kita. Hindi ganun kadali para sa akin, Nena. Dati, akala ko kakayanin ko ng mag-isa. Pero nung tinulungan mo ako, nung dumating si Mang Andres, doon ko napagtanto na hindi ko kailangang mag-isa sa lahat ng bagay. Kaya maraming salamat talaga. Ang drama mo naman, Nico. Natatawang sagot ni Nena. Sige, basta nandito lang ako lagi. Bukod sa sipag at tiwala, natutunan din ni Nico na huwag bibitiw sa pangarap. Ang kanyang pag-asa na makapag-aral, magkaroon ng mas maayos na buhay, at makaalpas sa hirap ay ang nagbigay sa kanya ng lakas na patuloy na magsumikap. Kahit na sa mga panahon na tila napaka-imposible ng kanyang pangarap, hindi siya tumigil. Alam mo, Nico, sabi ni Mang Andres isang umaga, yung pangarap mo parang bituin sa langit. Kahit gaano kalayo, basta tinitingnan mo lagi, hindi mo mapapansin na unti-unti ka nang nakakalapit. Salamat, Mang Andres, sabi ni Nico. Kahit minsan pakiramdam ko hindi ko kaya, bumabalik yung lakas ko kapag naaalala ko na may pupuntahan itong ginagawa ko. Ang pagtulong din sa iba ay nagbigay ng kakaibang kaligayahan kay Nico. Sa simpleng pagbibigay ng libre sa mga nangangailangan o sa pakikinig sa mga problema ng kapwa tindero, nararamdaman niya ang saya na hindi kayang bilhin ng pera. Alam niya ang hirap ng buhay, kaya't sinisikap niyang tumulong kahit papaano. Kuya Nico, salamat po ha, sabi ng isang batang tindero na binigyan niya ng ekstrang mais. Ang bait niyo po. Sana po, laging marami kayong benta. Wala yon, sagot ni Nico. Basta't magtulungan tayo dito sa palengke, gagaan din ang buhay natin lahat. Ngunit sa lahat ng natutunan ni Nico, ang pinakapinanghahawakan niya ay ang katotohanan na ang tunay na yaman ay nasa kabutihang loob. Nakita niya kung paano siya tinulungan ng iba nang walang hinihinging kapalit at kung paano siya nakatulong sa iba sa parehong paraan. Ang yaman na ito, na hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam, ay ang nagbigay sa kanya ng dahilan upang magpatuloy. Nena, sabi ni Nico habang tinitingnan ang palengke na puno ng tao. Napagtanto ko na ang pinakamasayang bagay sa buhay ay hindi yung mga material na bagay. Talaga? Tanong ni Nena, nakangiti. Ano ang mas mahalaga sa'yo? Yung makakita ng ngiti ng ibang tao dahil nakatulong ka sa kanila. Sagot ni Nico. Yung malaman mo na kahit maliit na bagay, may naitulong ka para gumaan ang araw nila. Para sa akin, yun ang tunay na kayamanan. Habang patuloy na nabubuhay si Nico, bitbit niya ang mga aral na ito. Ang kanyang kwento ay hindi lamang kwento ng isang batang tindero ng mais, kundi kwento rin ng pag-asa, pagkakaibigan, at kabutihang loob. Sa simpleng buhay na iyon, natutunan niya na ang pinakamahalagang bagay ay hindi ang kung anong meron ka, kundi kung paano ka nakakapagbigay sa iba at paano ka patuloy na umaasa sa harap ng lahat ng pagsubok. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang si Nico ang nakinabang sa mga pagbabago sa kanyang buhay. Maging ang mga kabataan sa kanilang lugar ay nakakita ng inspirasyon sa kanya. Minsan, habang nagtitinda siya sa palengke, nilapitan siya ng isang grupo ng mga binatilyo. Maliliit na sako ng gulay ang daladala ng ilan sa kanila, samantalang ang iba na may bitbit na mga prutas. Kuya Nico, bati ng isa sa kanila. Ang sipag mo pa rin, kaya tuloy gusto rin naming magsikap. Talaga? Tanong ni Nico habang inaayos ang kanyang mga paninda. Oo, sabi ng isa pa. Dati kasi, parang iniisip lang namin na walang patutunguhan tong pagtitinda. Pero nung nakita ka namin, naisip namin na pwede palang mangarap at magtagumpay kahit nagsisimula sa maliit. Napangiti si Nico. Hindi niya akalain na ang simpleng pagsusumikap niya ay makakaapekto ng ganito sa iba. Salamat mga tol. Pero tandaan nyo, hindi lang to tungkol sa pagiging masipag.
Kailangan nyo ring maniwala sa sarili nyo. Huwag kayong susuko sa mga pangarap nyo kahit gaano kahirap ang buhay. Unti-unti, dumami ang mga kabataang tulad nila na nagdesisyong ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral habang nagtutulak ng maliliit na negosyo. Ang simpleng halimbawa ni Nico ng tiyaga at pag-asa ay nagbigay ng lakas ng loob sa marami. Hindi nagtagal, ang buong komunidad ay nagsimulang tumibay. Sa bawat araw na nagdadaan, makikita sa palengke ang masiglang kilos ng mga tao. Ang mga tindero'y mas masigla, ang mga mamimili masaya sa mas murang presyo ng bilihin, at ang mga bagong negosyo'y nagsisimulang umusbong. Isang umaga, habang nagbubukas ng pwesto si Nico, lumapit si Aling Rosa. Alam mo Nico, napansin ko lang, parang bumuti ang takbo ng negosyo ng lahat dito. Ganun po ba? Tanong ni Nico habang binubuksan ang kanyang kaha. Oo, dati-rati puro reklamo ang naririnig mo dito. Pero ngayon, kahit mahirap pa rin ang buhay, parang mas positibo ang lahat. Yung mga bata, nag-aaral ulit. Yung mga tindero, hindi na kasing reklamador. At sa tingin ko, malaking bahagi ng pagbabago'y dahil sa'yo. Salamat po, Aling Rosa. Pero hindi lang po dahil sa akin. Sa tingin ko po, natuto rin tayo lahat na magtulungan. Hindi may kakailang ginawa mong halimbawa, Nico. Ngayon, kahit paano, mas buo na ulit ang loob naming magtinda rito. Naging mas maayos din ang sistema sa palengke nang magsimula si Mang Andres ng ilang maliliit na proyekto. Tinulungan niyang maglagay ng mas maayos na mga bubong sa pwesto ng mga tindero at nagbigay ng mga bagong gamit upang mas maging komportable ang lahat. Dahil dito, mas maraming mamimili ang nagpunta at ang dating matumal na negosyo ay unti-unting lumago. Ang galing niyo po talaga, Mang Andres, sabi ni Nico habang tinitingnan ang bagong ayos na mga pwesto. Hindi ko magagawa to kung wala ka, Nico, sagot ni Mang Andres. Ikaw ang nagbigay sa akin ng dahilan para muling magtiwala sa mga tao. Kung hindi ko nakita ang sipag mo at kabutihang loob, baka hindi ko naisipang tumulong dito. Salamat po. Sana po marami pa kayong matulungan. Ani Nico, ramdam ang pasasalamat sa kanyang puso. Dahil sa mga pagbabagong ito, dumami ang mga lokal na negosyo na sumuporta sa palengke. Ang mga magsasaka na dati hirap magdala ng produkto sa bayan ay nagkaroon ng mas maraming suki dahil sa mas maayos na sistema ng pagbebenta. Ang mga tindera ng kakanin tulad ni Nena ay nagkaroon din ng mas maraming mamimili. Masaya niyang ikinuwento kay Nico ang magandang balita. Nico, alam mo bang dumami ang order ko nitong linggo? Sabi ni Nena isang umaga habang nag-aayos ng mga puto. Talaga? Ang galing naman, Nena. Oo, pero hindi ko magagawa to kung hindi mas naging maayos ang palengke. Kaya salamat sa inyo ni Mang Andres. Dahil sa mga proyekto nyo, mas dumami ang bumibili. Wala yon. Ang importante, lahat tayo'y natutulungan. Masaya ako para sa iyo, Nena, sabi ni Nico na nakangiti. Sa tulong ng pagkakaisa at pagtutulungan, hindi lang negosyo ang umunlad sa bayan, pati ang relasyon ng mga tao. Ang dating palengke na puno ng tensyon at inggitan ay naging isang masayang lugar kung saan nagtutulungan ang bawat isa. Ang mga bata, tulad ng grupong dati palaging nang aasar kay Nico, ngayon ay tumutulong na rin sa palengke at may sari-sariling hanap buhay. Ang komunidad ay muling nagkaroon ng pag-asa at pagkakaisa. Sa bawat pag-usad ng araw, kitang-kita ang epekto ng pagsusumikap ni Nico sa kanilang bayan. Ang maliit na tindahan niya ng mais ay naging isang simbolo ng pagbabago. Isang paalala na kahit gaano kaliit ang simula, basta't may tiwala, sipag, at malasakit sa kapwa, maaari itong lumago. Sa likod ng kanyang tagumpay ay ang kwento ng isang batang hindi sumuko sa hirap, na natili sa kanyang mga pangarap at nagtanim ng mabuting halimbawa na sumibol sa buong komunidad.